kang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo
publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Okay, good morning. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Okay nga aga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. It's a beautiful Wednesday morning. Happy midweek, everyone. Welcome haton tarandan. Good morning, Eastern Visayas, pan Miyerkules, Abril 15, 2026 nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang kaupad natin di Master Control Engineer Ray Victor Dadios sa Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Pinagi ito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre para maging kompleto na ito na pagkaharampang yan ang agahan na Wednesday. Aton mga ka-PCO, maupay nga aga, Radyo Pilipinas, Sogod, Southern Leyte. Madyong buntag, Dalia Abiera Urit at Tuwil. Sugad man adto na bugos nga puwersa pangunguna ni Bossing Dindo Alaras. Mapay nga aga, hayudida, sugad man adto na mga tiga pamati. Radyo Pilipinas, DYOG Kalbayog, good morning. ASM Jean Navilon. PIA Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz sa maupay nga aga. Sugad man nga dakan Serian Arinto ito na ato na PIA Regional Head na PIA Region 8. Maupay nga aga Serian nabugos nga persa gihapon na Philippine Information Agency habugos nga sinirangan na Visayas. Miss Micaela, good morning. Ate Mikay. Miss Micaela Gongora, dida naman DYDC FM, ato na kabakyang from the Academe, Visayas State University, Baybay City, good morning. Uy, mga fresh na fresh, ano? Women Power, -1, Hisor ASM Jean, maupay nga aga, ato na nga tanan. Siyempre, ang ato na mga tigpamati, din hinaman Radyo Pilipinas sa Borongan. Good morning! Paay sa salang na naman kita yan na hina mapaso, yan nga adlaw, Miyerkules. Pero nina aton na pagpahamtang, aton na pinakaunang sitwasyon di diha aton syudadhan Borongan. Pero kapag kaya na shine hi Mr. Sun, dara pagdara kitahin na mga pananggaha kapaso, payong, kalo, inom hinda mga tubig para malikayan iton heat exhaustion ngan heat stroke. Sige daw ato naman kadtuon an RP Sogod Southern Leyte. Kumusta kaya didto liwat ito na panahon pareho ba didihaamon ha Borongan habugos nga sinarangan Samar. Paunang impormasyon from RP Sogod, maupay nga aga, maadyong buntag, Dalia Urita at Will. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visaya. Miss Dalia, naka-mute ata ka mo. Alright, so may dakita 8 minutos na nagkalabay hala sa 8 haaga. Aton utro balikan na Dalia, good morning. Parang diha Oh, sa yan. Good DYD. morning. Go ahead, Yun. Miss Dalia. Oo.
Sa ato mga kaubanan diha sa DYES sa Borongan, good morning, maupay nga aga. O same with diha sa atong Philippine Information Agency. O ka Mamaylin Diaz, good morning ma'am. Kang Mami Kaela, oo, gikan pa gyud si Mami Kay no diri sa ato nga office kagahapon together with Doc Daday, no. Good morning. And diha sa DYOJ Radyo Pilipinas Calbayog, Sir Gina Vilon, good morning. Yes, Ate Pen, oo, sama sa inyo nga na-experience diha sa Borongan. Oo, aduna po tay grabe nga kainit dinhi sa Southern Leyte, dinhi sa Saudi. No, so, Saudi di karon ay pa lang ha? rasa. Mhm. Oo, alas 8 pa lang Ate Pen, no? Grabe na kainit ang ato nga na-experience din sa Southern Leyte. Although, doon na tayo nakita no, sa atong bahin sa kawanangan nga medyo doon ay panagdag-om. So, basin og sa later part na sa adlaw, doon ay mahitabo nga pag-uwan, no? By the way, ato na yung kauban sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Ang ato nga ipasabot day, no? Ato nga i-extend ang ato nga condolence sa pamilya ni Kuya Rito Cabales, ang ato nga technician dinhi sa Radyo Pilipinas Sugod o kinsa mitaliwan na intawon, no? Kagahapong adlaw. So condolence sa pamilya ni Kuya Rito Cabales. Kauban nato sa Master Control dinhi, Hala. we have Oo. yes Ate Pen, oo. So, O kagahapon. ano nahitabo? Kagahapon na tipen o nakadawat ni og balita from sa iyahang anak mismo nga ilahang papa no na namatay na diha sa EVMC. Oo, last week pa riya tipen nagpa-check up unya ang symptoms is magsigi og vomit, magsigi og suka, no? So walay kaon, magsigi og suka until gikinahanglan na nga i-admit sa hospital unya gi-refer ngadto sa ato nga EVMC for further evaluation. Nga dito nakita nga stage 5 chronic kidney disease na di ito siya. No, so wala na siren ug didto siya nakabsan sa iyang kinabuhi. So again, atong pakasubok Condolence. sa pamilya ni Kuya Rito Cabales. Pero nahiya, Yes, Miss Dalia, ka tuig nga in service. If wala ko masayo pa tipen murag more than 35 years in service. And ang nakasad pag yun na tipen kay retireable, wala gyud siya naka-retire. makapag-file. Oo, kay supposedly sa May siya mag-retire pero wala na siya naka file for karong buwan na unta ang iyang pag-file unya wala na naabtan. Wala na gani siya nakahimo sa iyang daily time record for the month of March. Kay nasakit naman to siya, no? So again ato nga pahasubok sa pamilya no sa Cabales family ni Kuya Rito Cabales. Parihuliwat din Miss Dalia, alayon paki-extend no ito na amon condolences nga dahan Yes, pamilyahan aton katrabaho. Yes, Ate Pen. Update sa atong sugang dagitab mga igala, adunay gipasabot karon ang atong suleko nga adunay pagtaas sa atong presyo sa kuryente no as expected, medyo ni taas pod ang atong krudo, presyo sa atong lana. So matud pa sa suleko nga sa matag 100 kilowatt hour nga konsumo nato, adunay pagsaka sa baranan nga 24 pesos og 50 centavos. No, so sanglit ato nga giawhag ato nga mga kaigsuunan dinhi sa ato nga mga member consumer owners sa Suleko nga magdaginot sa ato nga paggamit sa kuryente aron makalikay ni ining taas nga bayro nun for the month of April. And speaking of the month of April, ato day nga ipasabot no sa ato nga mga magbubuhis. Yes, nga extended ang ato nga pag-file sa ato nga income tax return, annual income tax return mga igala. So from April 15 karon unta ang deadline ni ini. So gilugwayan sa ato nga presidente, gihimo na kini nga May 15. Ato na ta sa May 15 mag-file sa ato nga income tax return with wala pa gihapon na surcharge. O gulapas na ni ining May 15, naa na mo surcharge or penalties. So atong giawhag ato nga mga kaigsunan nga bisan pa man gilugwayan na sa ato nga presidente ang deadline ni ini pag-file lang gihapon o likayan ang deadline aron dili maghuot no diha sa ato nga mga bangko o kani nga to nga pagbayad sa ato nga buwis.
Yes, supply sa tubig so far wala may abiso, so we expect nga tuloy-tuloy ang ato nga supply sa tubig, and very crucial kayo ang ato nga tubig karong mga panahon no. So make sure nga kada adlaw gyud ta maligo kay grabe na kainit ang ato nga panahon. And speaking of ligo, pahinumdum nato sa ato nga ginikanan palihog ta og monitor sa inyo ha mga anak kung mga ligo kini og dagat, suba ug uban pa nga kaliguanan, especially kini ato nga mga minor de edad kay daghang taog insidente no sa rehiyon nga kini nga dunay drowning incident. So please in town ta og monitor ni ini mga higala. Alright, sa ato mga nangipos nga balita para karong adlaw hemodialysis sa Southern Leyte Provincial Hospital gikinahanglan na nga padak-an. Bato Municipal Police Station, top 1 isip best performing police station sa Leyte Province. BIR Southern Leyte, sobrang target sa koleksyon sa buhis sa miaging tuig 2025. Yes, sa ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalye ni ini mga igala. Sa ngalan sa ato nga Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Apiara Urit. Daghang salamat po sa ato nga kauban sa Master Control, Kuya Noel Palogod. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you. Mga salamat, Miss Dalia. 15 minutos na, kabarangay na nakalabay alas 8 haaga. Ada na ba ni ASM Gina Vilon? Samtang waiting kita no, pag-abot ni Jean. At doon naman kita Northern Samar with Ma'am Eileen Diaz na Philippine Information Agency Northern Samar. Kamusta kaya ito na panahon? Parihubati ni Amon nga sugod Southern Leyte. Ma'am Eileen, maupay nga morning. Radyo Pilipinas, Publiko. Good morning, Ma'am Pen, Yes, Mama morning Dalia, po. Ma'am Micaela, and Sir Jen. Good morning. Ito ang Presidential Broadcast trabaho. Radyo Pilipinas, Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Ngan sa namon dili pagbiyahe from office to our home kay ginabrihan a runway sa am kali kasi ang kalsada going to the Capitol site naagi sa runway na cross sa runway pero gin-close iton tungod kay naabot aeroplano. We're using the diversion road mga 2 kilometers more. Yan na, pag open sa runway may time from 7 a.m. 3 a.m. o 7 a.m. abrihan o i-close at 7 a.m. tapos abrihan naman 3 p.m. to 7 p.m. kahit pag abot sa airplane isasaraan runway. So Parihuluwat pero din Ma'am Eileen. Iton Punta Maria, Barangay Point Mary, ginkluklos gihapit runway kon before, mga 2 hours before ngan after hiton pag-abot hiton eroplano. yan alay itong ginhimo kay nag-strictoan ka up kay dili talaga pwede agian kay before ginhimo ang runway namon drive pag-drive now diri na. So, gin-close ang runway. Pero with this, aton concern sa energy, gin-open for the motorist, for the mga empleyado sa Kapitolyo. Anyway, ito niya na good news di amon. So far, kapaso, grabe. Then, amon or sa mail ko, scheduled last Sunday nga 18 hours nga power interruption. Ginliwat nga di sa 19. So yan nga Domingo itong na-experience siyahan. Bugos nga probinsya sa Norte San Samar, 18 hours. Tikang alas 6 nga to sa kakatut nga. So far, ito nga na namon din papaisip ko na noon nga sobrang nga paso tapos waray kuryente. Mapasok man liwat sa dagat kung kumadto so ito hindi ang panahon, amon yun kakaringahan ang pagwara sa kuryente sa Domingo. And sa amo naman Kamurayaw, peaceful naman ang probinsya sa Norte San Samar. Itong laoga nga until now nagmo-monitor kita sa aton gasolina. Ang aton gasolina napalo yan na sin
128 na la to 135 ang diesel, 87 to 95 ang premium, 86 to 94 ang regular gasoline. Nag-iban manggod, nag-ubos. So thank you, kung next Martes, mapaubos pa ato na gasolina. So far, amo ito ng kamutangan sa Norte San Samar, sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arinto, ini si Aileen Alazon, makakaupod pa niyo sa second part. And for my second part, an ako na Laray Uluhan, League of Municipalities Northern Samar Chapter, nagpalusad sin resolusyon, pag-aghat sin simple nga selebrasyon, pagdumara san kapatrunan san tagsa nga barangay, ngan pinakusog nga pagmonitor san presyo sa mga palaliton ginmando san gobernador. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Pen. Thank you. Mga salamat, Ma'am Aileen Diaz. 19 minutos na nakalabay, halasud siyo haaga. Ato naman kita hanaton na kapartner ha Akadim DYDC-FM ha Visayas State University. Baybay City, Miss Micaela Gongora. Ate Mikay, good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Good morning sa kinatibuk-ang puwersa sa Radyo Pilipinas, Borongan, o sa mga nagpaminaw dihang dapitan, no? Madyong buntag, good morning usab, maupay na aga. Sa mga nagpaminaw diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, sa kinatibuk-ang puwersa sa RP Calbayog, sa mga listeners na to diha ingon man sa Radyo Pilipinas Sugod, kang Mama Dalia Urit at Will. Ma'am Dals, good morning. Maadjong buntag. Ang sa inyong kaubanan diha, maadjong buntag, maupay na aga gyapon kang Ma'am Aileen Diaz, no, from PIA. Yes, sa mga nagpaminaw nato sa bisan asang dapit maparadyo man o via Facebook Live. Once again, good morning, maadjong buntag, mga higala sa kahanginan. Happy Wednesday, no? So, adlaw nga Miyerkules karon. Maadjong buntag day sa atong tunghaan Visayas State University og sa kinatibuk ang Dakbayan sa Baybay Leyte. So adlaw Miyerkules karon mga higala og alang sa atong mga paunang impormasyon, maguna kita no sa update sa atong panahon. So padayon nga mabati ang init og medyo humid nga panahon sa Dakbayan sa Baybay, uban sa temperatura nga mokabat og kapin 30 degrees Celsius sa kainit sa adlaw, no. So di gihapon nato kalimtan ang pag-inom og daghang tubig. Stay hydrated mga higala, ingon man magdala gyud og proteksyon sa init nga panahon, no, kay lagi sa gikaingon pa ni Ma'am Aileen, manusok gyud no ang kainit sa adlaw. Apan ang kahimtang sa kalangitan karon na naay mga panganod, no, partly cloudy nga dunay panagsang paglusot sa adlaw taliwala sa mga panganod. And sa tibok adlaw gilauman ang kombinasyon sa adlaw panganod apan posible gihapon ang kalit nga pag-ulan o isolated rain showers. Ilabi na pa sa hapon or hangtod sa gabi, busa ang ato mga residente, mga baybayanon na kinahanglan mag-andam og proteksyon gihapon, no. Ugaling sa ulan, no, ugaling mokalit lamang ang pag-ulan mga higala unyang hapon. Nagpahimang na usab ang mga otoridad nga magpabiling hydrated sa kayon pa og likayan ang dugay nga pagpabilin sa init nga palibot, no, aron malikayan ang heat related illnesses mga higala. So sa karon diri sa Visayas State University padayon ang pag-construct sa mga nagreiyang buhatan, no, tungod sa atong mga booth for the anniversary. So kinahanglan mag-amping and dili magdugay gyud, no, kay grabe ang init nga panahon, malikayan ang mga heat related illnesses. Sa laing bahin sa pagkakaroon wala opisyal nga report sa dagkong power outage nga direkta nga makaapekto sa Baybay City. Ang supply sa kuryente nagpadayon nga stable sa kadaghanan sa mga dapit. Nga covered sa Leyeco 4. Og bisan pa nini posible gihapon ang panagsang brownout tungod sa maintenance works, no, sa transmission lines, sa localized faults o linya nga naay diferensya o kalit nga technical issues. And sumala pa sa electric cooperative ug sa NGC, National Grid Corporation of the Philippines, ang mga power interruption kasagaran scheduled o depende sa distribution utilities sa matag lugar. Busa ang atong mga konsumidores kinahanglan nga magbantay sa opisyal nga announcement sa Leyeco 4, magandam sa emergency lights o power banks ug mag-report time kung adunay na sinati nga problema
sa kuryente. Samtang sa atong supply sa tubig walay report no sa dakong water interruption. Ang supply sa tubig padayon nga stable sa kadaghanan nga mga barangay sa dakbayan sa Baybay. Kini sumala sa pinakabagong impormasyon gikan sa Baybay City Water District, mga higala. Apan adunay posibilidad nga hinay ang aga sa tubig labi na sa taas nga lugar ug padagsang interruption tungod sa maintenance o linya nga giayo, mga higala, no. And sa kalambuan naman padayon ang mga proyekto sa gobyerno lakip na ang pagpalambo sa barangay water systems ug gilauman nga mas mapaligon pa ug mas mapalapad pa ang akses sa limpyo nga tubig sa umaabot nga mga bulan. Apan ang publiko giawhag nga magtipid sa paggamit sa tubig, magandam og mag-imbak no og tubig para in case adunay mga emerensya og mag-monitor sa mga anunsyo gikan sa Baybay City Water District. Sa pagkakaroon sa atong peace and order situation sa Dakbayan sa Baybay, generally peaceful. Sumala sa pinakabagong kalihukan sa kapulisan, aktibo ang ilang presensya no pinagi sa regular nga beat patrol, checkpoint operations. Oo, sa atong mga motorista kinahanglan mag-wear gyud og helmet og nagpatuman. Ligo na ilang pagpatuman sa mga city ordinances aron mapugngan ang krimen ug mapalambo ang seguridad sa komunidad. Gipadayon no sa Baybay City Police Station ang pakigpulong sa mga komunidad ug pagpahigayon og mga information drives aron mapaligon ang kooperasyon sa katawhan ug kapulisan batok sa mga kriminalidad. And mga higala, before nato isibya no atong headlines sa mga balita nga nakalap karong adlaw, ako lang po di pasabot nga niadtong Lunes formal na nga giablihan ang atong Flower and Garden Show, usa sa mga highlights sa atong pagsaulog sa ika-102 nga founding anniversary sa Visayas State University. So sa mga plantita o plantito diha, you may visit the Flower and Garden Show ana sa lower campus sa VSCU. And karong adlaw usab no, April 15 to 16, ipahigayon or nagsugod na nga ni siguro ang Aban Teknolohiya 3.0 Regional Industry Academy Fireside Chat and Technology Pitching, mga higala dito sa VSU RDE Hall. So, gi-expect ni ini ang mga engaging discussions kabahin sa mga teknolohiya, innovation, and mga meaningful nga collaboration sa nagkadaiyang institusyon para mapaligon pa ang future sa technology and development sa atong rehiyon 8. So, doon na nagkadaiyang speakers no, ni ining maong Aban Teknolohiya 3.0 dito sa VSU RDE Hall. Sa atong yung dugang detalye ni ining maong atong sayran na maybe sa sunod ng mga adlaw ang dugang pa nga panghitabo ni ining maong Aban Teknolohiya 3.0, mga higala. And yes, alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Miyerkules sa MOA signing alang sa Tech Talk program tali sa VSU, SLSU ug Radio Pilipinas Sugod malampusong gipahigayon. Baybay City gipaligon ang proyekto sa tubig kauban ang World Bank ug DAPRDP. At ang iyang dugang detalye ni ini sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Na mga salamat, Miss Mikay. 27 minutos na nakalabay, alas 8. At doon naman kita, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko DYOG Calbayog. ASMG Navilon, maupay nga morning. Morning, Eastern Visaya. Yes, maupay nga aga katrabaho pen. Yes, good morning. Sugod man si Miss Micaela sa DYDC. Baybay City sa Bisca. Sugod ma'am si Ma'am Dalia sa DYSL sugod Southern Leyte. Gan si Ma'am Eileen sa PIA Katarmano gan Samar. Maupay nga aga sa iyong tanan. Didi sa siyudad San Calbayog, maupay man ang kamutangan sa amon panahon. Nagpaparayaw sa kahayag si Haring Adlaw. Maadlaw yan na didi sa siyudad San Calbayog. Sa litadtong mga babad sa Adlaw,
pagbalon ko mo sa mineral water, no? Ay delikado ang heat index. Labi na doon mga para-tricycle at doon na mga nagbabantay sa trafiko sa siyudad sa Calbayog. Pag balon gud permi ka mo sa tubig. Yan sa peace and order situation, mahimyang generally peaceful ang siyudad sa Calbayog. Waray mga untoward incidents nga nagkahitotabo sa naglabay nga 24 oras. Yan sa pagtaga tubig, sugad sa saring ni Miss Mikay, kinahanglan magtirok na gud kita sa tubig kay nagtitika minus ang supply sa natong tubig sa watershed area sa Calbayog. Tungod sining tagmara, taghuraw yan na nga panahon sa magtirok gud kita sa tubig. Eh, labi na sa basta adlaw makurigod talagsala ang awa sa naton mga gripo. Di rin nakakasagka ang daloy sa tubig sa mga gripo. Ngan kagabi nag-antos ang damo nga mga Calbayog nun sa tigda nga pagparong sa kuryente. Mga tipag katut nga san kagabihon. Didi sa postan sa Melco 1, madali ay nga pagparong sa NGCP san kuryente ang eksperyensyahan kagabi mga alas 11:45 san tipag kakatut nga san kagabihon tubtub alas 12:45 san kaagahon. Adiyan pahibaro tigan sa NGCP, tigan sa Melco 1, NGCP Emergency Power Interruption. Bisan nano nga oras yan ang adlaw, madali ay nga paparungon sa NGCP ang kuryente. Correction of official defects, critical defects dito sa Calbayog Substation. Apektado nga mga lugar, Kapogan Substation, Feeder 1, Kapogan Old Road, nganto sa City Proper, nganto sa Happy Valley Barangays, ngan Feeder 3, mga barangay, along Kapogan, nganto sa Policarpo, ngan Gadgaran. Palanaskara Substation, Feeder 4, barangays along Palanaskara, nganto sa Policarpo, ngan Tinambakan, Feeder 6, Tinambakan District, Feeder 8, Window District, barangays. Mawinian naka-experience kagabi, katutusan kagabihon sa NGCP Emergency Power Interruption. So, sa sa mga headlines naman, nga i-share niyan sa DYOG News Bureau. Kadiyan natin mga natirok nga headlines. $288 nga may sudante sa NWSSU na karawat task for training stipend. Iba pa nga mga sumat to fuel subsidy cards yung distributor sa mga mangirisda sa Calbayog City. Day 2 food fair sa Calbayog nagpapadayon kasumpay sa pagselebrar sa Filipino Food Month 2026. Sama to atong mga headlines, mga detalye katukiban, nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Uy, 33 minutos na, nakalabay alas 8, dagmitong tanalano. Para hiton may ada sked power interruption, yan ang adlaw, Abril 15.
Napadamain alas 9 hiton aga nga da alas 2 ito na kilup Sitio Greenland, Barangay Songko dinhi Borongan City, sugad man sa pang pahibaro from Borongan Water District kinang adlaw Abril 15 daman, Northern Barangay sito na Borongan magkakamay-ada liwat water interruption. May da problema mainline dito Barangay Kagbonga. Alright, so dito na paglanganin pa, di naman adto na mga laray uluhan na mga suma testehanon, pari na nga adlaw na Miyerkules. Extension pagkarawat han aplikasyon para inihan cash relief assistance kon CRA han trike drivers sa syudad han Borongan, Guindumara. Purlumeno sa kagatos nga trike drivers, nakalanat. Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar, sugad man na Koyka, ginasusi adto na kaandaman han na reconstruct nga Felipe Abrego Memorial Hospital di daini habungtohan na giwan. Samtang balaod nun para pagpakisig han ESO College of Law, iginaduso ha Kongreso ni Congressman Shein Gonzales. Ang mga detalye aton ilalatag ha second half, di nila ha aton nataramdan. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Oras nga 37 minutos na nakalabay halasutyo haaga. Nabalik na kita ha second half ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Pana Miyerkules, Abril 15, 2026. Atipen pumida lagi hapiton yung kahampang. Kaupod natin na Master Control Engineer RV, Transmitter Chief Tig Joey with overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre, kaupod natin ato na magpapahamtang aton mga detalye. Una aton Radyo Pilipinas Sogod, PIA Northern Samar, DYDC FM, Radyo Pilipinas Calbayog. Ganyan na, kadto naman kita Radyo Pilipinas Sogod Southern Leyte para na mga detalye. Utro maupay nga aga, Dalia Abiera Urit at Will. Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning pagbalik. Good morning sa ato nga mga padayon nga nagpaminaw sa ato nga programa karong buntaga. Yes, ato nga nahipos nga balita dinhi sa Southern Leyte, BIR. Sobra ang target sa koleksyon sa buhis sa miaging tuig 2025. Para sa report niya si Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Ma'am Jama. Ang Bureau of Internal Revenue, Revenue District 90 sa Southern Leyte,
milapas sa target sa koleksyon sa buhis alang sa 2025 ug 1.84%. Nagpakita og mas lig-on nga performance sa kita kaysa gilauman. Sumala sa kawani sa BIR nga si Elvera Mercado, ang target sa distrito mao ang 1,202,994,000 apan ang actual nga koleksyon miabot sa 1,222,781,284 pesos and 14 centavos nga milabaw og hapit 20 million pesos. Atol sa Kapihan Forum, si Stephanie Jane Lore nag-auhag sa komunidad sa negosyo nga mag-file silang income tax return pinagi sa accredited nga mga bangko ug dili maghulat sa deadline sa Abril 15 kon karong adlaw nga dili na ma-extend. Kini nga kalampusan nagpakita sa mas maadyong pagsunod sa balaod ug epektibong koleksyon sa buhis sa maong distrito. Balita gikan sa buhatan sa Boro Sarintas Internas para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Eileen? Good morning. 39 minutos na nagkalabay alas 8 haaga. Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Good morning. League of Municipalities Northern Samar Chapter nagpalusad sin resolusyon pag-aghat sin simple nga selebrasyon pagdumara sa kapatrunan sa tag sa barangay ginakasarayuan sa mga mayor sa 24 nga bungto sa Norte San Samar pinaagi sa League of Municipalities Northern Samar Chapter sa pangunguna ni Mayor Dr. Maria Ana Abalon ang pag-undong sa resolution numero 2026-05 series of 2026 pag-aghat sa tag sa barangay sin simple nga pag-obserba sa selebrasyon sa kapatunan pagtagad sa ginaagian nga ayat nga krisis sa nasod. Ginpantang sa resolusyon nga sa ilarom sa pamunuan ni Governor Harris Onchuan ang mga pitad nga diri maurawhan ang katawhan labi na ang nortehanon sa epekto sa krisis sa enerhiya. Nasugad nga samtang ang kapatrunan na importante nga parte dida sa pagdukpadukog sa kultura ngan pangilalan sa espirituhanon nga aspeto ang sobrang nga gastos pagpadayaw ngan kalipayan nga makakabugat sa komunidad nga tagbalay indiri kaangayan labi na yan sini nga panahon. Sanglit ginaghat sa LMP ang masunod nga mga pitad. Simple nga selebrasyon, pagtutok sa relihiyoso nga tradisyon nga seremonyas, fund redirection, agahin ang matipid nga ngadto sin pangabuhian, panlawas ngan bulig sa mga nanginhanglan, solidarity with the vulnerable, pakigsayo nga pagbulig sa dun vulnerable nga sektor sa komunidad, labi na aton makuri ang kinabuhi apektado sa pag-aumento sa mga paraliton, ngan fiscal prudence, pagpahinumdum ngan pagsuhay nga diri mangutang para la mangandam sin magarbo nga selebrasyon. Ano sabi nga solusyon ingin pirmahan sa 24 mga mayors sa bugos ng probinsya sa Norte San Samar nga nahibaro ang liwat nga mayaon mga namumuno sa bungto mga mayors nga nagpalusad sa kalugaringon nga mga mando o executive order kasumpay sini nga pitad. Back to you, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing balita agikan sa VSU DYD-FM, mawa signing alang sa TikTok program tali sa VSU, SLSU ug Radyo Pilipinas Sugod malampusong gipahigayon. Ano ang detalye sa akong report? Malampusong gipahigayon ang Memorandum of Agreement kun MOA signing ceremony alang sa Technology Talk o TikTok program partnership tali sa Visayas State University kun VSU, Southern Leyte State University SLSU ug Radyo Pilipinas Sugod niadtong Abril 14 ni kasamtangang tuig sa SLSU Boardroom Sugod, Southern Leyte. Ang maong kasabutan nagtumong sa pagpaligon sa kolaborasyon sa tulo ka institusyon aron mas mapalapad pa ang pagpaabot sa impormasyon kabahin sa teknolohiya ilabi na sa agrikultura, pinaagi sa radyo o digital platforms. May representar si DYDC Station Manager Dr. Cristina A. Gabrilio alang sa VSU, samtang sa SLSU si Vice President for Research, Innovation, Publication and Extension Dr. Francis Ann C. o Station Manager Mr. Dindo Silvestre Alaras sa Radyo Pilipinas Sugod.
Sa mensahe ni Vice President si iyang gipasiugda ang importansya sa mga partnership sa paghatag og kahibalo og technological nga impormasyon ngadto sa publiko, labi na sa mga mag-uuma og mga komunidad sa layong dapit. Mga himnos, labi ko sigon, off record, how much more the wider audience, no? So, wider dissemination of research-based technologies and stronger linkages between the university and the communities we serve is a must. Kinahanglan jud nato. More importantly, we envision long-term outcomes where these technologies will be adapted, leading to improved productivity. Subay sa kasabutan, magtinabangay ang VSU pinagi sa DYD sa FM, Radyo Pilipinas Sugod o SLSU sa pagpalampo sa TikTok ka programa aron epektibo usab nga mapaambit ang pinakabagong teknolohiya, research outputs ug mga inobasyon sa intended clientele pinasubay sa Sustainable Development Goals. Lakip sa ilang mga obligasyon nga nakalatid sa MOA ang paghatag og training sa broadcast ug content development, pagbinayloay og mga IEC materials ug pag-organisa og regular nga panagtigom aron masiguro ang epektibong implementasyon sa TikTok program. Gilauman nga pinagi sa maong kolaborasyon mas mapalig-on ang dissemination sa teknolohiya ug kahibalo ngadto sa mas halapad nga audience samtang suportado usab ang mga programa sa gobyerno alang sa food security, rural development ug poverty alleviation. Ang iyang masayran nga ang TikTok program gilusad niadto pang tuig 2023 ug padayon gyapon kini sa kasamtang tuig ug sa umaabot pang katuigan pinaagi sa panagtambayayong sa tulo ka mga institusyon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Thank you, Miss Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Fuel subsidy cards gindistribuer sa mga mangingisda sa Calbayog City sa detalyedan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Usa nga konkreto nga baton sa paghataas san presyo san petrolyo ang pagdistribuer fuel subsidy cards sa mga mangingisda sa syudad San Calbayog, Samar. 30 nga rehistrado nga mangingisda ang kumarawat ayuda kahuman ang masusi nga validation para masigurado nga lehitimo ug kwalipikado ang mga benepisyaryo. Ang nakarawat nga card ang may sulod nga 3,000 pesos nga pwede nila igrimit sa mga gasolinahan. Sigon kan City Agriculturist Engineer Techi Pagunsan, ang distribusyon san fuel subsidy cards ang pagpamatuod san padayon nga suporta san gobyerno sa mga mangingisda sa butnga san krisis sa petrolyo. Salamat sa imo report, Charm. Good morning, Eastern Visayas. 46 minutos na nakalabay halas 8 haaga, extension pagkarawat han aplikasyon para han cash relief assistance kun CRA han trike drivers, ha syudad han na Borongan Guindomara. Por luminos sa kagatos nga trike drivers, nakalanat igdetalye ati Sok Aberi. Radyo Pilipinas Report. Maabuting por luminos 100 ng ihapin mga borongan ng nalhitim ug aktibong tricycle driver syudad na nakalanat in pagsabmitan ang gikinanglan nga requisitos agud makabenepisyo hit cash relief assistance CRA nga kantidad 5,000 pesos. Ginahatag it gobyerno nasyonal pinagi Department of Social Welfare and Development DSWD gimuhat na extensyon ang pangrawatan aplikasyon para nasabing ayuda pinansyal han Biyernes sa Abril 10 ug Lunes sa Abril 13 nga tubtubla nga dahan udto. Gimpasilitaran ni ang lokal nga pamunuan ni pinagan Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit TFLRU ang panlista nga nan pagkarawat ang requisitos so wadan masunod. Updated motorized tricycle operators permit, certificate of registration ug official receipt ng driver's license nga gin-issue it Land Transportation Office LTO ug tricycle driver's ID nga gin-issue it TFLRU. Manunumduman nga maabot in 1,049 ihapin mga tricycle driver sa syudadan Borongan ang nakabenepisyan unang ligada hini cash relief assistance distribution na syudad kundi naging kabakya ang lokal nga pamunuan ng Tricycle Operators and Drivers Association o mga TODA ang pagsubmitar ang listahan na nasabing cash relief assistance ngadto DSWD Regional Field Office 8 para sa Bagong Pilipinas. Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ati Sok Aberia. Good morning,
Eastern Visayas. Hemodialysis sa Southern Leyte Provincial Hospital gikinahanglan na nga padakan. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tungod sa nagkadaghang kaso sa chronic kidney disease kung CKD, gitanaw na karon ang pagpalapad sa Hemodialysis Center sa Salvacion Opos, Iniegas Memorial Provincial Hospital kung Soy PH, tungod sa padayon nga pagdagsa sa mga pasyente nga nanginahanglan og maong serbisyo. Sumala ni Dr. Yoni Castellones, ang Medical Center Chief sa ospital, daghan ang ihap sa mga pasyente nga nakapahimulos sa hemodialysis program sukad kini gitukod duha ka tuig na ang milabay. Matud pa sa doktora, panahon na para padakan ang mao nga pasilidad. Gipasabot niya nga kinahanglan nga dugangan ang kapasidad sa pasilidad gikan sa kasamtangang napo ka units aron matubag ang nagkadaghang kaso sa kidney failure sa probinsya. Sa napulo ka mga units, siyam niini ang operational, samtang ang usa naka-standby isip pagsunod sa Standard Operating Procedure kon SOP sa DOH, aron adunay magamit in kaso adunay pagpalya sa mga ekipo. Saysay ni Castellones, nga usa ka shifting o usa ka overtime ang kasamtangang gipatuman karon sa provincial nga ospital. Tanan sa mga pasyente nga nagpahemodialysis sa probinsya, nakapahimulos sa zero billing balance policy sa gobyerno, nga dako og tabang aron maibsan ang gasto sa ilang nga pagtambal. Giila sa ospital ang kamahinungdanon sa pagpalapad sa pasilidad aron mas daghan pa ang mga pasyente ang matabangan ug masiguro ang padayon nga paghatag og dekalidad nga serbisyong panglawas sa mga residente sa lalawigan. Palitagi kan sa Salvacion Opos Iniegas Memorial Provincial Hospital para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orep, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, 10 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ginamando ni Governor Harris Christopher Ngushoan and masusing ang pagmonitor sa presyo sa mga paraliton dida sa kusog nga Local Price Coordinating Council sa probinsya. Kaupod sa council ang mga ahensya sa gobyerno nga may kalabutan sa pagmonitor sa presyo nga supply sugad sa DTI para sa basic necessities nga prime commodities, NFA nga DA para sa bugas, produkto sa dagat nga sa uma, DOH ang mga bulong, DOH ang presyo sa krudo nga sa katugbang nga lokal nga buhatan sugad sa Provincial Agriculture Office, Provincial Health Office, Provincial Social Welfare and Development Office nga Provincial Planning and Development Office. Dida sa meeting ginaghat sa gobernador ang nga tanan nga mga bungto nga aktibar ang tagsa nga Price Coordinating Council base mabantayan ang mga presyo sa mga paraliton kasumpay sa pagitaas sa presyo sa krudo. Kaparte sa ging karestoryan pagbantay sa mga tracking services para malikyan ang hoarding o pagtago ng sobrang pagpatong sa mga presyo sa ginbabaligya nga produkto. Kasumpay sinigin patuman liwat sa gobyerno probinsyal ang pagtindog sa Provincial Task Force na aktibo nga pag-apihan sa consumer sector, agri-producers, retailer, and trading sector, kaupod ang PNP como enforcement agency, kaupod ang iba pang mga ahensya nga maglilibuton sa mga tindahan para masiguro ang diri pag-abuso sa pagpatong sa presyo sa mga paninda sa luyo sa ginaatubang nga krisis sa enerhiya. Adto mapamatud-an nga nakatalapas sa balaod yaon pag-atubangon ni aksyon sa otoridad nga nini pagbubuhaton pagputiher sa mga konsumidores mulupyo ngan komunidad sa probinsya. Back to you, Ma'am Pen. Na mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Baybay City gipaligo ng proyekto sa tubig kauban ng World Bank ug DAPRDP. Ano ang detalye sa report ni Glory Kayunda. Malampusong gipahigay ng Memorandum of Agreement kun MOA signing ceremony. Good ang mga morning. representante gisugat sa local government unit kun LGU sa Baybay City. Ang mga representante gikan sa World Bank o sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project alang sa usa ka meeting nga nagtumong sa pinakabag-ong kahimtang sa Barangay Water System Development Project. Ang maong meeting na himong higayon aron ipresentar ang mga update o hisgutan ang padayon ng mga paningkamot sa pagpalambo sa supply sa tubig sa syudad, ilabi na sa mga komunidad sa South District. Gipasiugda sa mga opisyal sa syudad nga kini nga kolaborasyon, nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa tanang partner aron masiguro ang malungtaron o kasaligan nga sistema sa tubig.
Gilauman nga dako kinig ikatabang sa pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa mga baybayanon, pinagi sa mas limpyo ug padayon nga supply sa tubig. Dugang pa ang proyekto nagpalig-on sa tumong sa inklusibo ug lig-on nga kalambuan sa lokal nga komunidad nga nagpadayon sa dedikasyon sa Baybay City sa pagtukod og mas kusgan og andam nga mga barangay. Nagpasalamat usab ang LGU sa ilang mga kauban nga ahensya sa ilang padayon nga suporta sa mga proyekto nga direktang makatabang sa katawhan ug sa dugang kalambuan sa syudad. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glory Kayunda, alas 8:53 sa katong takna karon mga higala. Good morning, Eastern Visayas. 288 nga mga estudyante sa Northwest Samar State University nakarawat cash for training stipend. Sa detalyadan report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nagkatitirok ang mga opisyal sa bungto San Calbiga ngan pinabakdaw kaupod ang San Rose Santa Rita para sa usa nga land dispute settlement meeting agud masolusyonan ang issue sa giutan sa duha nga bungto. Antes ang diskusyon, naghatag san background si Engineer Leonor Habonete mahitungod san kasaysayan san land dispute, mga anay engagements ngan kahinungdanon san maabot nga kasarabutan. Ginpresentar naman ni Engineer Leia Reyna ang agenda nga naglakip san pagrepaso san giutan ngan land claims, pagpresentar san technical ngan legal nga basihan ngan paghatag higayon sa duha nga panig para magklaro san era mga posisyon. Nagpadayon ang open forum kundi ginistoryahan ang mga issue ngan ginusisa ang posible nga solusyon pinaagi san klaro ngan abyerto nga pag-istorya. Sugad nga sunod nga pitad, nagkasabot ang duha nga LGU nga maghimo san dugang nga ground survey sa pinabakdaw kaupod ang mga representante San Calbiga. Nakaplano liwat ang sunod nga meeting sa Hunyo 2026 agud hulos na nga marisolba ang issue. Nagpapakita inisan commitment sa duha nga bungto ngan senro nga maabot ang patas ngan legal nga solusyon pinaagi san kooperasyon nga narespeto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Susette sa imo report. Tubtub nala dinhi ang partisipasyon sa DYOG, Radyo Pilipinas Kalbayog. Nakikidalamhati kami sa pagpanaw sa amon bugto sa trabaho dito sa DYSL Sugod Southern Leyte. Si condolence ito sa pamilya. Sa nawara nga rito Cabalis, may his soul rest in peace. Sa ngaran sa amon kaupod sa control, si Reyes ngan si Joven, iniyan niyo surugon sa kanginan, Gina Vilon, nagpapasalamat sa niyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang gobyerno probinsyal na Eastern Samar nga Korea International Cooperation Agency kun COICA ginsusi ang kaandaman na na-reconstruct nga Felipe Abrigo Memorial Hospital. Adyan naton report. Radyo Pilipinas report. Nakiusahi Governor Ralph Vincent Ivardoni ang mga opisyalhan Korea International Cooperation Agency COICA Philippines haginbuhat nga high-level technical inspection ha Felipe Abrigo Memorial Hospital FAMED sa Giwan Eastern Samar ha nakalabay nga Martes, Abril 7. Kabahin ini han padayon nga paningkamot han probinsyal nga gobyerno nga maibalik ngan ma-upgrade ang infrastrukturahan serbisyo panlawas sa probinsya. Pinangunahan ni FAMED Chief of Hospital Dr. Clarinda Sorpia Herodias ginsigurohan grupo nga reconstruction han ospital nasunod ha mahugot nga mga patakaran ha katalwasan ngan ginsiguro nga andam na inihan operasyon sugad nga usa nga aktibo nga pasilidad medikal. Gintagan doon liwat durante han inspeksyon ang importansyan pagbutanghan solar panels para maginduga nga supply hin kuryente ha masunod nga panahon. Ang joint delegation na ginkukumponer ni COICA Country Director Jung Yung San, Deputy Director Lee Sang-mi, Construction Manager Kim Dyong-yun, Health Program Manager Yim Song-bin, gan Program Manager Jofelyn Porras, inagbuhat hin pagrepaso
and structural soundness ng internal utility network san pasilidad. Presente liwat inspeksyon hira Provincial Health Officer Dr. Marian Esiderio and Provincial Budget Officer Attorney Cyril Alzate upod ang mga representante tikang ha Provincial Engineering Office. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha ultimo nga sumat estihanon, balaod nun para pagpakisughan ESO College of Law, iginaduso ha Kongreso ni Congressman Sheen Gonzales. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga balaod nun ani ginsumitar ha lower house nga nagtutuyo pakasgan ng College of Law han Eastern Samar State University kon ISO ngan pahiloag nan higayon para hindi kalidad nga edukasyon labi na para ton mga naghihingyap maging abogado tikang ha mga magkuri nga komunidad. Hira Eastern Samar Law District Representative Christopher Sheen Gonzales ngan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan andungan nga nag-file han House Bill number 7578. Ini nga balaod noon ay nagtutuyo nga maghatag ng komprehensibo nga suporta sa institusyon ngan akademiko para ni Eastern Samar State University College of Law nga nakabase diha syudad han Borongan. Lakipan mga probisyon na nasabi nga bill aman pag-establisa rin regular nga mga posisyon para faculty, pag-upgrade ang mga pasilidad nga kagamitan na pag-aram ngan sigurado nga pundo agud masunod ang standard nga igimpapatuman han mga regulatory body. Ang pagpapakasugan College of Law han Eastern Samar State University na sa nga puhunan para ang aton katawhan ngan aton kabubuwasan. Nagkikinahanglan kita hinduga nga mga abogado nga diri labas ta kompetente nga may moralidad kundi may adahilarong nga dedikasyon na pagserbi ha mga marginalized sector sa ring ni Congressman Gonzales. Naglabay nga Enero nagpakita hinakakadasig nga resulta ang Eastern Samar State University han 14 han ira graduates in pinasar ha 2025 bar examination. Ini nga kadaugan ni nagpapakita nga kayan universidad maghimay mga abogado nga may national caliber. Sumala pa kang Congressman Gonzales, ginpamatud-an han Eastern Samar State University nga andi kalidad nga pag-aramhan balaod in pwede mahitabo bisan hagawasan dagko nga mga universidad sugad didto ha Manila. Pinaagi hini diri na kinahanglan nga pumahirayo ha ira pamilya ang mga estudyante tika nga Eastern Samar ngan sapit nga mga probinsya. Iginplastar gihapon na nasabi nga balaod nun ang mga structural challenges an universidad. Sugadan kakulang hinpermaminti nga mga magturot do. Waray opisyal nga dekano nga nakatoka nga limitado nga budget nga nagkakaulang han long-term development han kolehiyo. Dugang pahini iginpapatuman gihapon han bill ang pagpahalapad ang clinical legal education ngan legal aid program. Ininagod ang mahihimo nga mga abogado in maging instrumento ha paghatag in libre nga serbisyo legal ha mga kablas ngan pagpaorsa han hustisya ha bug-os nga rehiyon. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy La Rosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. No, di nila tapos ang amo nga partisipasyon para sa karong edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa tunga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara urit. Again, daghang salamat sa tukauban sa Master Control Manuel Palugod. Ug nga tunga intern sa Southern Leyte State University. Ayong buntag, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa Ma'am Eileen? Good morning, Eastern Visayas. Alright, so nagkamayada na kita no in technical problem aton Zoom nga aton yan naging kukuhaan ha na linya. Alright, so din hinaton tapuson temporaryo an Good Morning Eastern Visayas sa Wednesday edition. Ato naman kanina nabatian Ma'am Misa Dalia Abiera Urit at Will, thank you. PIA Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Micaela Gongora from DYDC FM, damang salamat. Ngan ASM Jean Navilon, RP Calbayog, ug
Dili naman haaton na dapit hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter. Sugad man na aton na kabakyang Didia Master Control, Engineer RV Darios, News Contributors Daisy Bilizar, nga Ate Sok Aberia, hindi naman na niubos nga sangkay Ate Pen Pumida. Uy, aton na i-greet ang aton mga ka-livestream, Jen Golmatico, Maria Gilina Lihion, may dausa kanina, waray na didi aton iya comment. Damang salamat, haniyo pakiisa haaton. Buwas nga haw, pareho nga oras, nga ni stasyon, utro, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa